Hello everyone, I am Sassy, a baby wearing consultant here in the Philippines. So, ngayon pag-uusapan natin is yung higpit ng baby carrier. Ano ba yung sapat na higpit na baby carrier? Bakit kailangan na tama ang pagkakahigpit ng baby carrier? At mga tips na din. So, yan, itak. Kadalasan is, ang question sa akin is, baka masyado mahigpit, baka hindi makahinga si baby. So, paano ba yung tamang higpit lang ng baby carrier? Kapag ihahag nyo si baby, ganun yung pagkakahigpit. Hindi naman tayo nag-hug sa sanggol natin, ganun, di ba? Kasi alam naman natin na masakit para kay baby. Actually, kapag tamang higpit din yung pagkakalagay ng baby carrier, mas magaan na ang pakiramdam. Hindi siya ganun kabigat. Hindi mo ma-feel yung weight ni baby kasi well-distributed yung weight ni baby sa likod din nyo. So, yung isang tip kung paano mo malalaman kapag tama yung higpit ng baby carrier is kapag nag-lean forward kayo. Dito. Pag nag-lean forward kayong ganyan, hindi si baby gaganon. Ayan. Ayan. So, makikita niyo yung difference. Luluwagan ko yung ring sling at makikita niyo kung ano yung pinagkaiba. Nakaganyan siya. Pag nag-lean forward ka, pag totoong baby to, gaganon siya. So, anong tendency kapag maluwang yung setting ni baby? First is, hindi siya komportable. Makikita ninyo na iiyak siya, ayaw niya magpalagay sa baby carrier ng matagal. Obviously, kasi yung primal brain ni baby is iniisip niya safety. So, kapag nilagay niyo siya sa baby carrier at nakaganon siya, iisipin niya baka mahulog siya. So, iiyak siya. Pangalawa, kapag maluwang yung baby carrier, ang tendency ni baby is mag-C-shape yung kanyang spine. Hold on. Papakita ko. So, yung goal natin is ang J-shape spine. No? Okay. Pakita ko muna yung J-shape spine. Ano ba yung J-shape spine? J-shape spine. Ano naman yung C-shape spine? Yun yung medyo outdated na yun na shape na pinopromote sa baby wearing. Ayan. Kapag naka-C-shape yung spine ni baby, anong itsura niya nakaganon? That is the letter C. Tama? So, ang tendency niya, yung kanyang ulo ay magtatouch sa kanyang chin. Take note na for safety measures, we have to make at least 2 finger breadths away yung kanyang chin sa kanyang chest para mas makahinga siya ng maayos. So, kapag ang carrier is tight enough, sapat, at katamtaman yung pagkakahigpit, hindi masyadong maluwang, hindi din masyadong mahigpit, si baby ay safe, no? Nakakahinga siya ng maayos, komportable para sa kanya, naiiwasan ang pagkahulog sa baby carrier. At the same time, mas magaan ang pakiramdam kapag nagbi-baby wear. And if you want to know more, follow. At kahit anong baby carrier ang gamitin ninyo, make sure that you do safe baby wearing and baby wear smart. Thank you. Bye!